Yun pong ating scripture reading kanina ay nasa Hebrews 13 verse 15 po, no? Ang nabasa kanina ni Deacon Edmond ay 5, 3:5. Basahin ko lang po uli, ano? Dito sa verse 15 ng chapter 13 ng Hebrews. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. At dito po sa ating pag-aaralan ay nasa chapter 103 po tayo ng Aklat ng Mga Awit, 100 verses 1 to 5. So ang salmo po na ito ay si Haring David po ang sumulat, na siyang central character sa kasaysayan ng Israel. Kilala siya bilang man after God's own heart, isa siyang pastol at isa ring hari. At yung mga karanasan niya sa buhay, mula sa pag-aalaga ng mga tupa hanggang sa kanyang pamamahala bilang hari, ang mga dinanas niya na mga digmaan at panganib at yung kaligtasan niya sa mga bagay na yon, ay yun po yung naka-impluwensya ng husto sa kanyang mga sinulat. At dito po ay sinasalamin ang personal na relasyon niya, yung malapit, yung intimate relationship niya sa Diyos, na nakakarakterize ito ng papuri, pagsisisi at pagsamba. Sinasabi rin na itong aklat itong chapter 103, nung sinusulat ito ni Haring David, ay nasa isip niya yung Exodus chapter 34 verse 6. Ang sabi doon ay at ang Panginoon nagdaan sa harap niya na itinatanyag ang Panginoong Diyos, na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi ring walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So dito ay binigyan din dito sa aklat ng mga awit, dito sa 103, itong ang Diyos ay banayad sa pagkagalit, puspos ng kahabagan. At ito yung nasa isip ni Haring David nung ito ay kanyang isinulat. At dito po sa Targum naman po, ay ito pong Targum ay yung ancient Aramaic paraphrase o mga interpretasyon ito ng Hebrew Bible, nakadugtong doon sa sinulat niya, na ito ay sinulat sinabi sa pamamagitan ng prophecy ayon sa inspirasyon ng banal na espiritu. Mayroon ding nag-iisip na nung time na isinulat ito ni David ay nung panahon na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. At nagbago yung kanyang pakiramdam nung siya ay muling lumakas, kasi binabangkit dito sa verse 3 na siya ay pinagaling, at sa verse 5 ay nanumbalik yung kanyang lakas. Ayon naman dun sa Syriac interpreter, ito pong Syriac ay yung lengguwahe na Aramaic ito, no? Na parang ito ay isa sa mga dialect ng Hebrews. Ito ay sinulat sa kanyang katandaan nung siya'y matanda na. Naalaala natin nung panahon na si David ay giniginaw yata, no? Ay nagpatawag ng isang babae para maging mainit yung kanyang pakiramdam. At kung di ako nagkakamali, si Abishai, yung Abishag, ang
babae na yon. At pagdating dito sa salitang coldness, hindi lang yung coldness ng katawan yung kanyang naranasan, kundi yung dumating din sa kanya yung panlalamig sa pananampalataya dahil sa nagawa niyang kasalanan, no? Nung siya ay nagkaroon siya ng pagkagusto doon sa isang babae, si Bathsheba, at pinapatay niya si Urias, at meron ding mga story na ni-rape niya si Bathsheba. Hindi lang maliwanag na sinasabi doon sa book ni Samuel, pero noong panahon na yon ay hindi makatanggi itong si Bathsheba dahil hari ang ang kumuha sa kanya. Kaya mababasa nyo rin yung salitang take her. Ipinakuha talaga siya si Bathsheba. So dahil doon sa kasalanan yon ay nakaranas siya ng panlalamig, ng panlulupaypay, ng pananampalataya. At hindi pala ligtas ang mga kahit isa ka pang sinasabing tao ng Diyos o yung man after God's own heart, ay dadanas pa rin talaga ng ganon na dumarating yung panlalamig ng pananampalataya. At dito po sa binabasa natin, sa pag-aaralan natin, ay kung kaninang umaga pinag-aralan natin yung panalangin, na maganda yung nabanggit ni Pastor Bill tungkol doon sa pananalangin, na ito'y siyempre ito'y pakikipag-usap natin sa Diyos. Ito naman po ay soliloquy, na ibig sabihin siya ay nakikipag-usap sa kanyang sarili. Na-stir up niya yung kanyang sarili na purihin ang kaluluwa niya ang Diyos. Sabi rito sa verse 1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At binanggit din po yan sa verse 2, purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko. At itong pananalita ni David dito ay sinasabing ito ay cold and broken hallelujah. Ang ibig sabihin, sa pagbanggit niya ng mga papuring ganito ay naroon yung struggle niya sa kanyang pananampalataya. Nandoon yung dumadanas talaga siya ng parabang malayo ang Diyos sa kanya. Napakalayo dahil nga sa dumanas siya ng parang pakiramdam niya ay siya'y pinabayaan ng Diyos dahil nga sa kanyang kasalanan. Pero ganun pa man, ang pagpupuri ay nababanggit din kahit na dumadanas tayo ng kabiguan sa buhay, ng mga sakit, mga iba't ibang klase ng problema, na kung minsan ay vulnerable tayo sa lahat ng mga tukso. Pero nakikita pa rin natin dun yung kadakilaan ng Diyos, yung kanyang holiness. Kahit na ang ating pakiramdam ay bagsak. No? So yung salitang bless the Lord, o pagpalain mo, o purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko, ay hindi ito nangangahulugan na parabang ang Diyos ay nangangailangan ng anuman, kundi ito'y isang uri ng pagpupuri, ng isang pagsamba, ng isang uri ng pasasalamat. No? At kasi ang Diyos naman ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, kaya ang ating pwedeng maibigay lang ay yung kung ano yung nararapat sa Kanya, at ito nga yung papuri na hindi lamang nagmumula sa pamamagitan ng pagbubulalas mo ng iyong bibig, kundi nahahayag din sa iyong pagkilos. Maaalala natin doon sa chapter 3 nung Acts yata, nung may pinagaling si Pedro na isang lalaking lumpon. Sabi ron, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. No? Pinagaling, in the name of Jesus Christ, walk. At yung ang lalaki doon ay gumaling, no? Sabi ron, walking and leaping and praising God.
doon sa kanyang ginawa ay makikita mo yung kanyang pagpupuri. So, ito ay ang pagpupuring ito ay ina-address ni David sa kanyang kaluluwa. Purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko. Ang kaluluwa, syempre, ito yung immaterial part natin, no? Ito yung immortal na bahagi ng ating pagkatao. Yung ating pagkataong loob, yung totoong tayo. At ito yung kaluluwa na kailangan para mapuri talaga natin ang Diyos ayon kay Matthew Henry. It is the soul that is to be employed in blessing God. At hindi lang po yun, no? Makikita natin dito sa verse 1 din, at and all that is within me, bless His holy name. Ang ating buong kalikasan, intellect, emosyon, yung ating kalooban, kung paano sinasabi ng Panginoon na love God with all your heart, mind, soul, and strength, ganon din po yung pagpupuring nanggagaling sa atin mismong kalooban sa ibuturan ng ating puso. Yung nandoon yung tinatawag na great affection. At ang primary point po ng awit na ito ay kailangang purihin ng tao ng Diyos o ng mga anak ng Diyos ang Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa kung sino siya at sa lahat ng mga kamanghamanghang mga bagay na ibinigay niya sa atin. Kaya lahat ng ating kalakasan, lahat ng faculty ng ating katawan, yung ating isipan, yung ating karunungan, yung lahat-lahat ng nasa iyo ay magagamit mo sa pagpupuri sa Diyos. At ang idea, siyempre, ay worthy ang Diyos sa lahat ng papuri at pagsamba. Kaya dapat yung kabuuan natin ang magbigay ng katampatang pagsamba at papuri sa Kanya. So mapapansin natin mula sa verse 1 na ang challenge ay purihin ang Panginoon mula sa kaluluwa, no? Sa Isaiah chapter 29 kasi may nakalagay doon na yung bayang ito ay lumapit sa akin. Pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. At alam nating posible yan dahil lahat ng Kristiyano nararanasan yan. Ang tao pumupunta sa bahay-sambahan, sumasamba, pero kung minsan malayo ang kanyang isipan sa pagsamba. Ang iniintindi niya kung minsan ay kung ano yung gagawin niya sa loob ng kanyang sa bahay nila, yung kanya naiisip pa niya yung trabaho. Nakakalimutan na kaya tayo nasa loob ng simbahan tuwing linggo dahil covenant natin ito sa Diyos. Na tuwing araw ng pagsamba ay dito makikita yung ating pakikipagtipan, no? Kaya doon sa Israel, meron silang mga sabat na tuwing ganitong mga araw ay pupunta sila doon sa templo at ipapangilin nila yung sabat. Kasi tanda ito ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Ito yung kanilang kontrata. Ito yung kanilang kasunduan. Na tuwing araw ng pagsamba, kailangan nandoon sila. Ano pa man yung mga bagay na ginagawa mo sa bahay, ang pangunahin pa rin ay ang Diyos. So malinaw na dito sa chapter 29 ng Isaiah ay posibleng mangyari yung pagsamba na hanggang bibig lang pero wala doon sa puso. Napakahalaga sa Diyos nung pagsambang mula sa puso dahil ito yung kanyang minomonitor. Ito yung tinitignan niya.
Kaya pag binasa natin yung doon sa aklat ng Revelation chapter 1, kung di ako nagkakamali, siya yung nandoon sa loob ng iglesia, yung ating Panginoong Hesus. Pinagmamasdan niya yung buong iglesia. Hindi interesado ang Diyos sa hati ang pusong pagpupuri. No? Ibig sabihin, hindi buo ang puso mo doon sa loob ng iglesia. Yung ayaw niya nung napakababaw na mga walang katuturang pagsamba, sinusuri niya kasi yung kaluluwa. Katulad din ng panalangin, gaya ng mga na-preach po kaninang umaga. At narinig ko rin dito sa mga habang nagkwekwentuhan yung ating mga kababaihan habang kumakain. Sa kanilang pananalangin ay inaantok, no? Gaya napag-aralan po natin 'yan nung mga nakaraang linggo eh. Yung bang meron wag tayong mananalangin na hindi angkop yung panahon. Hindi ko lang kasi nabanggit kasi nawala sa isip ko eh. Pero nung narinig ko, ayun nga yun, no? Yung tulad kanina, inaantok daw, no? Na ipag-pray si Vilma Santos. Naalala ko si Ate Green. Kasi nga, hindi akma ang katawan para sa panalangin. No? So, hinihiling ng Panginoon na talagang pag meron tayong oras ng pananalangin, ay ituon natin yung ating buong isipan, yung ating buong puso, yung lahat-lahat sa atin. Tanda ng pagpapasakop sa ating Panginoon. So, meron pong tatlong dahilan, no? Kung bakit kailangan nating sambahin o purihin, pasalamatan ang ating Diyos. Una, dito sa verse 1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Ang unang dahilan ay dahil siya ay holy. Yun ang pangunahing dahilan. No? Yung salitang holy, kasi ang talagang binabanggit dito ay yung kanyang pangalan, no? Holy name. Na yung sa pangalan yun ay gaya ng nabanggit nung sa mga preaching, no? Na yung salitang na yung pangalang Lord ay ibig sabihin siya ay covenant keeping God. Banal yung kanyang pangalan. At pag sinabi nating banal, sa salitang Greek, kung di ako nagkakamali, ay hagiazo. Nang ibig sabihin ay galing kasi ito sa salitang Hebrew na ang ibig sabihin na chasa, no? Kadas or chasa na ang ibig sabihin ay putulin na nagpapahiwatig ng paghihiwalay. Ang Diyos ay malayo sa atin. Siya ay hiwalay sa atin. Siya ay parang hindi natin maabot sa kanyang kabanalan. Siya ay napakalayo ng distansya pag pinag-usapan natin yung ating karumihan at yung kanyang kabanalan. Kaya dito nagsimula yung yung chapter na ito dito sa pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Kung iisipin natin, ang Diyos na napakabanal ay pinili na tayo ay tawagin. Pinili na tayo ay damputin. At pinili na tayo ay sumamba sa Kanya. Pinili na tayo magkaroon ng isang relasyon sa Kanya. Nasa pag-iisip mo ng ganon, sa pag-unawa mo sa Kanyang kabanalan, na walang hanggang kabanalan, walang bahid dungis na ang Diyos, ay hindi ka makalapit. At kung ikaw ay lalapit, kailangan mong yumuko ng may buong kapakumbabaan at ng may buong pagpapasakop sa Kanya. So, kailangan mo siyang purihin dahil sa siya ay ganon kabanal. Pangalawa, binigyan niya tayo ng benefits. Purihin natin ang Diyos dahil sa napakarami nating benefits.
kung pagmumuni-muniin natin, halimbawa, yung lahat, pag sinabi nating benefits, ito yung mga kagandahang loob ng Diyos, no? Na ating tinatamasa. Na maaring hindi nababanggit dito yung ating kalakasan, yung ating hininga, yung ating talino, yung ating mga trabaho, yung mga pag-aari natin sa buhay, yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay, lahat yan ay mga benefits ng Diyos. Yung nakarating tayo ng maraming mga bansa, pinagkalooban tayo ng ganyang mga klase ng biyaya, meron tayong kayamanan, at higit sa lahat, meron tayong kalusugan. So yan po yung mga blessings. Pero dito sa yung benefit number 1, dito sa verse 3, yung kalahating bahagi ng verse 3, sabi rito na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan. Yun po yung first benefit. Ang Diyos yung ultimate forgiver of sins. Kasi pag sinabi nating iniquities, no? Yung kasamaan, ay tumutukoy ito doon sa mga moral wrongdoings natin dahil sa kasalanan. Hindi lamang ito yung violation mo ng law. Kundi yung ikaw mismo sa sarili mo ay talagang napakasama. Kahit na hindi binabanggit ng kautusan yung iyong kasamaan, ikaw ay nilikha na para ikaw ay ipinanganak, dala-dala mo na yung iyong kasalanan. Kaya nga sabi ro sa ibang bahagi ng aklat ng mga awit, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Yung konsepto po ng forgiveness ay ito yung sentro ng biblical narrative. Unang-una dahil sa kailangan magsakripisyo ang Israel o sila ay maghandog ng mga tupang papatayin para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kasi kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran sa mga kasalanan. Nandoon po yan sa Leviticus chapter 16. Kaya ang ating Panginoon doon sa chapter 1 ng Ephesians verse 7 ay siyang naging sacrifice para tayo ay mabayaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang awa at biyaya. At doon ay binubura niya lahat yung ating listahan ng ating mga kasalanan. Kaya yung salitang pardon, no? From all your iniquities, naalala ko si Joseph Estrada, yung dating Pangulo, no? Nung siya ay nakulong dahil sa kasalanan ng, kung di ako nagkakamali, ay plunder. Pero nung panahon ni Gloria, siya ay nabigyan ng pardon, presidential pardon. At narinig ko yung isang abogado na nagkomentaryo tungkol dun sa kanyang pardon na ibinigay sa kanya. Ang ibig pala sabihin nun, nawala lahat ang dungis, nawala lahat yung kasalanan niya. Kung ano man yung mga kasalanang ibinintang sa kanya, burado lahat yun. Nawala lahat yun. Yung pala yung ibig sabihin ng pardon. Kaya nung tayo ay napatawad ng Diyos, ay tinanggal lahat talaga ang kasalanan na yun. Walang nakikita ang Diyos na kasalanan sa atin. Dahil kompleto yung ibinayad ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. So yun po yung benefit number 1. Doon pa lang sa benefit number 1, napakaganda ng pakinggan, no? Binura lahat yung ating mga kasalanan. At ang tingin ng Diyos sa atin, wala tayong mga kasalanan. So yun po, sino ba yung hindi magpupuri sa Diyos pagka ikaw ay pinatawad ng Diyos? Sabi nga ni Haring David, mapalad ang taong pinatawad sa kanyang mga kasalanan, na yung kanyang mga kasalanan ay kinalimutan ng Panginoon. Benefit number 2, meron tayong healing benefit. Na siyang sa verse 3, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit and heals all your diseases. Pag pinag-usapan po rito yung salitang diseases,
Hindi lamang ito tumutukoy doon sa pangkatawang kasalanan at pangkatawang sakit, no? Kundi ito tumutukoy din sa spiritual na kalagayan ng isang tao. Na kapag ka ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ay mayroong konsekwensya sa iyo. Naroon yung, ito nga naramdaman ni Haring David na siya ay parang pinabayaan ng Diyos. Nararamdaman niya kasi siya ay taong malapit sa Diyos. Naramdaman niya ito nung parabang siya ay sinusundan ng kanyang mga kaaway at siya ay nagtatago. No? Na parabang hindi na siya ililigtas ng Diyos doon sa kanyang mga kaaway. Dumating yung pakiramdam na ganon kay Haring David. At tayong lahat, nung simula nung mga nakaraang taon, ay dumanas tayo ng maraming mga sakit. Sa buong taon, hanggang ngayon nga, mayroon pa rin mga may sakit sa atin, no? Bukod pa sa sakit na yan, ay naroon pa rin yung pag-ano ng Diyos, naroon pa rin yung pagpapagaling ng Diyos sa atin sa pamamagitan pa rin kuminsan ng kanyang mga salita. Tayo ay napapagaling dahil sa kuminsan bumabagsak na yung ating pananampalataya dahil sa kagagawan din natin. Gaya nga kanina sinabi ni Pastor Bill, dahil sa ating mga kasalanan kuminsan parang nalalayo tayo sa Diyos. Yung kakulangan ng pananalangin, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backsliding sa ating mga puso. At ito yung dahilan kung bakit nararanasan natin yung parang manhid na yung pakiramdam ko pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Parang tuyo na yung aking damdamin dahil hindi ko na maramdaman yung blessing ng salita ng Diyos. Kaya pakiramdam ko parang hindi ako lumalago. Kaya kung minsan nangangailangan talaga ito nung pupunta ka sa loob ng kwarto at manalangin ka doon. At ibulalas mo sa Panginoon yung lahat mong mga kasalanan. Panginoon, bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? At kung ako'y may kasalanan, patawarin mo ako. Gusto kong mapanumbalik yung relasyon ko sa iyo, yung init ng aking paglilingkod. At naranasan ito ni Haring David. Kaya doon sa Psalm 23, sinabi niya, He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. At dito sa maalaala natin na itong doon sa chapter 5 ng Luke, merong isang lalaki doon na paralitiko. Yung dinaan na sa bubong, yung dinaan na lang sa bubong yung kanyang, kasi wala na silang madaanan sa dami ng mga tao. At maraming, at pinagaling niya yun, yung lalaki na yun. Pero hindi niya sinabing gumaling ka na, no? Ang sabi niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang tao minsan, hindi naman pinapagaling ng Diyos sa sakit eh. Nananatili pa rin yung sakit at yung minsan nga ay ito na nagiging dahilan ng ating kamatayan. Pero sabi ni Jesus Christ, kasi maraming mga pariseyong tumutulig sa kanya dahil sinasabing siya ay namumusong dahil walang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lang. Kaya sabi ni Jesus Christ, ano ba ang magandang sabihin? Ano ba yung madaling sabihin? Kunin mo ang iyong banig at bumangon ka o yung pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? Hindi nga tayo pinagaling sa ating mga sakit, pero pinagaling naman yung ating kaluluwa. Ano ba yung mas magandang makamit? Yung kagalingan o yung kapatawaran sa ating mga kasalanan? Yan po yung benefit number 2. Healing benefit. Pangatlo po, the redemptive
benefit na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak sa verse 4. Who redeems your life from the pit. Ito pong salitang pit ay alam natin ito'y hukay, no? Sa salitang ito yung sinasabing Sheol Hades, no? Na o sinasabing ito'y hell. At alam natin na yung lugar na yon ay nagsisimbolo ng kabulukan, ng corruption ng ating katawan. At ito yung lugar na parang ayaw na ayaw nating puntahan. Huwag na nating sabihing impyerno yon. Itong salitang yung binanggit ni David dito na nire-redeem yung kanyang buhay sa pit ay yung pagdating niya sa kapahamakan na humahantong sa kamatayan. At maraming instances na po na siya ay muntik nang umabot doon sa kamatayan. Naroon yung parang sinibat siya ni Haring Saul pero naiwasan niya yun. At marami pang mga pangyayari sa buhay niya na siya ay nakaligtas. Naroong nagkunwari siyang siraulo para lamang siya hindi mapag-initan, no? Tayo pong lahat ay dumanas din ng ganon. Merong ilan sa atin mga para bang sa kanyang karamdaman ay wala na siyang pag-asa. Para bang ito na yung huling ito na yata yung panahon ko, no? At rin po yung ating mahal na pastor, nabanggit din po 'yan. Nung siya ay merong yung siya ginagamot sa kanyang cancer. Pero nung sinabi ng doktor na wala nang nakikitang cancer doon sa tiyan mo, para bang nanumbalik yung kanyang sigla uli. Nawala na yung lahat ng pag-aalala niya. Kahit na kung minsan ay gumagastos siya. At ito yung isa sa mga benefit na talagang nakakapagbigay sa atin ng dahilan kung bakit tayo kailangan magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga nila hindi bali ng hindi ka mayaman basta wala ka lang sakit. Napakahalaga nung wala tayong karamdaman. Pero napakahalaga na alam natin na ang Diyos yung magpapagaling sa ating mga karamdaman. At siya yung dahilan kung bakit naiiwas tayo sa pagkapahamak. Naalaala ko po yung preaching dito tungkol doon sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23 yata yun. Na sabi doon ay hindi ang Diyos ay hindi the mercies of God never ceases. His mercies never come to an end. Hindi pa tayo nakukonsume. Yung Israel sa kanyang mga kasalanan nung siya ay na-exile doon sa Babylonia, ay pinili pa rin ng Diyos sila'y maibalik. Hindi sila nalipo lahat. Dahil sa mercy ng ating Panginoon. Benefit na number 4, ito po yung royal benefit, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kaawaan. Alam po natin na yung imagery ng crown ay nagsisignify ito ng honor at blessing. Kasi doon sa kultura nila, yung crown yung symbol ng authority at ng dignity. Ito yung honor na ibinibigay doon sa mga tao dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos. So ito yung karakter ng Diyos na siya ay compassionate at meron siyang loving kindness. Nag-emphasize din ito ng covenantal love niya na sa salitang Hebrew ay hesed. Nabanggit na rin po ito ng ating pastor na
Nagde-denote ito ng loyal love at ng kindness. Kaya ibig sabihin, hindi lang ito basta, hindi lamang ibinibigay itong kagandahang loob ng hindi lamang ibinibigay ito ng Diyos sa atin na para bang ibinigay lang, no? Kundi ipinutong pa sa atin. Ipinutong niya na parang ito ay crown. Kaya dinidescribe ito na bago ito tuwing umaga. Nagpapakita rin ito ng transformative power ng pag-ibig ng Diyos na siyang nag-elevate at nagpapataas sa isang tao ng kanyang buhay pananampalataya. Palimang benefit, at ito po yung tinatawag na satisfaction benefit. Sa verse 5, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, who satisfies you with good things. Ang ipinapakita po rito yung gaano ka-generous yung Diyos, yung generosity ng Diyos. Yung salitang good things ay tumutukoy ito sa material at mga spiritual na bagay. Sa chapter 23 ng Psalm, sinasabi ron, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Sabi ron, dinadala niya ako sa mabuting pastulan. Binubusog niya ako. Pinapakita rito na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ikabubuhay ng tao, materially at spiritually. Hindi tayo kailanman pagkukulangin. Ito yung binabanggit doon sa chapter 1 verse 3 ng Ephesians, na lahat ng mga spiritual blessings ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesus. Sinabi ng Panginoon doon sa John na I came that they might have life and have it more abundantly. Na kuminsan ginagamit ito ng mga naniniwala doon sa ano ba tawag doon, yung yung prosperity gospel, no? Ginagamit nila ito para sila ay mag-prosper. Ginagamit na ito lalo ng mga spiritual leader nila, no? Na para bang minsan wala na sa katotohanan. Ito'y ginagamit nila. Na kailangan magbigay ka para ikaw ay lubos na pagpalain. Pero ang tinutukoy po rito ay hindi lamang yung mga material na bagay, kundi yung spiritual na bagay din. Pang-anim po ay yung restoration benefit, na ano pat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Yung agila po ang sa kanila ay nagsisimbolo ng kalakasan, renewal sa kayong parang freedom. Yung pong mga ibon ay pagka dumadaan sila sa tinatawag na yung naglulugon sila, nagpapalit sila ng balahibo. Kasi po ako ay nag-alaga rin po ako ng mga tandang na manok. Na pagka dumarating yung paglulugon ay para bang ayaw nilang hipuin sila kasi masakit sa katawan. At doon yung panahon na nagiging matamlay sila. Pero pagka nagbago na yung kanilang nagbago na yung kanilang mga balahibo, ay unti-unti na nanunumbalik yung kanilang lakas. So dito po ay hinalintulad ni Haring David yung kanyang panunumbalik ng lakas sa pamamagitan ng sa paglalarawan ng ibong agila, na ang Diyos ay nire-restore niya yung ating kalakasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So hindi lamang po ito physical na restoration, kundi ito'y spiritual restoration. Ang Diyos kasi hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. I-restore kanya sa kahit na anong paraan. Maging sa pamamagitan ng
magagandang mga pananalita o kung minsan sa pamamagitan ng disiplina. Doon sa chapter 23 ng Psalms, pagka yung isang tupa ay nahihiwalay na, no? Matigas yung ulo ng tupa, ang ginagawa ng Panginoon, binabali niya yung paa ng tupa para hindi siya umalis doon sa kawan, para mapanumbali ka doon sa kawan. Ganun po kung paano magdisiplina yung Panginoon. Yung Eagle's Renewal ay pwede ring makita bilang type ng resurrection ni Jesus Christ. Tumutukoy ito doon sa ultimate renewal ng mga believers na makakaranas ng kanyang buhay sa eternity. Kaya kung minsan dumarating sa atin yung panahon na pagka tayo ay nanghihina na, ay patuloy lang tayong manumbalik sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya dito pinapakita ni Haring David yung halaga ng pakikipag-usap mo sa iyong sarili. I-stir up mo yung iyong sarili na purihin mo ang Diyos. Dumating man sa punto na ikaw ay parabang nanghihina na sa iyong pananampalataya, na parabang ayaw mo na. Kaya kung minsan kumukunti tayo dahil sa minsan nanghihina, minsan nakikita yung kapatid na ganito, minsan mayroong katampuhan, mayroong hindi tinatamad magsimba dahil meron siyang nakikitang bakanting upuan doon. Nagbibigay yun ng sigla sa kanya yung makita yung kapatid na nandoon sa upuan na yun. At pag wala yun, parang malamig yung kanyang pagsamba. Pero dumarating yung panahon na yung pagsamba ay nagiging masigla at masaya kapag nakikita niya yung iba na ganun din. Kaya importante sa atin yung nagpapalakasan din sa isa't isa. Hindi lamang yung nakaupo tayo at tinitignan na lang yung mga kapatid na hindi naman natin nakakausap, nakukumusta, o nakakamayan man lang. Dahil kung minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit yung isang kapatid ay tinatamad. At nangyari na po sa atin yan, no? So, hindi mo na po kailangang marinig kung minsan yung mga sasabihin ng iba. Pwede mo nang kausapin yung sarili mo. Purihin mo ang Diyos. Pag dumarating na sa panahon na ikaw ay nanlulumo, alalahanin mo yung kanyang mga blessings, yung kanyang mga benefits. Yan mga dahilan kung bakit hindi natin napupuri ang Diyos. We tend to forget. Kasi nga yung buhay ay puno ng mga distractions. Maraming mga panahon na ikaw ay napapahinto na lang at hindi mo na ma-appreciate yung bawat sandali para ikaw ay makapagmuni-muni sa Diyos. Kailangan lang kung minsan ay tignan mo yung mga inaangkin mong mga bagay. Meron kang mga kaibigan, meron kang lakas, meron kang mga tinatamasa, na yan ay galing lahat sa Diyos. Kaya minsan, hindi nagpupuri ang tao sa Diyos dahil nakakalimutan niya. No? Tao'y marupok, sabi nga. No? Pangalawa, we tend to take pride in one's own accomplishment. Para bang yung bagay na natamo mo ay ikaw yung naka-accomplish nun dahil may kakayahan ka ng higit sa iba. At pinagmamalaki mo yung kakayahan mo na yun, na kung minsan nakakalimutan ng tao na kilalanin yung mga bagay na dumating sa kanya. Bakit ka mayroong ganito? Bakit mas malaki kang kumita kaysa sa iba? Dahil dito ka nag-aral sa ganitong eskwelahan. At marami pang mga pwedeng ipagmalaki yung tao na siya ay kinukuha niya yun sa kanyang sarili na ayon lang sa kanyang kakayahan at sa kanyang karunungan. At dahil dyan, nagiging dahilan kaya kung minsan tumataas yung kanyang pride at nawawala yung pagpupuri sa Diyos.
Meron din dito binabanggit sa Luke chapter 12, verse 19, yung parable of the rich fool. Na dito'y kinausap niya rin yung sarili niya, no? Sabi rito, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Pero sabi ng Panginoon, fool, hindi mo alam na sa oras na ito kukunin sa ang iyong buhay. Ang iyong mga pag-aari, mga naipon mo, mapapakanino kaya? Pwede rin sabihin ng tao yun sa kanyang sarili. No? Meron ding binanggit doon sa yung publikano, di ba? Ang sabi ron Panginoon, maraming salamat dahil hindi ako kagaya ng taong to. Ako'y nag-iika po, ganyan-ganyan, at marami siyang pinagmalaki. Pero yung isang lalaki ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, ng kapatawan ng Diyos dahil dinadagukan niya yung kanyang dibdib at humihingi siya ng kapatawaran dahil alam niyang siya ay may kasalanan. Pangatlong dahilan kung bakit hindi mapuri ang Panginoon, no? Spiritual numbness. Kung minsan manhid na tayo sa salita ng Diyos. Isa sa mga kadahilanan niyan, ayaw ko nung nagsasalita na yun, ayaw ko nung preaching. Hindi ako na-bless doon sa preaching. Yan. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit. Tapos susunod na lilinggo, ganun uli. Yun na naman yung preaching, yung preacher. Yun na naman ang preaching na narinig ko. Parang hindi ako na-bless doon sa preaching niya. Kaya kung minsan, disappointed ako doon sa halip na lumalim ako, para bang nasayang yung pagpunta ko doon, no? Kaya dumating yung panahon na yung kanyang pakiramdam, manhid na. Wala na. Nasanay na siya ron sa ganong pakiramdam. Kaya sa halip na mag-express siya ng gratitude sa Diyos, para bang, ano ba tawag doon? Naging familiar na siya doon. Kaya alam natin, yung salitang familiarity, breeds contempt, di ba? Na habang tumatagal na ganon, nasasanay ka na. Nagiging normal na. At yung sarili mong pag-aaral na sana'y nagagawa, ay hindi nagagawa. At yun ang dahilan kung bakit nakakalimutan ng taong magpuri sa Diyos. Pang-apat po, yung unconfessed sin and guilt. Ito po, no? Yung meron tayong itinatagong kasalanan. Kaya yung kasalanan na ito ay lumilikha ng spiritual barrier. Kaya yung isang mananampalataya, lagi ang pakiramdam niya, hindi siya worthy at nahihiya siyang pumasok sa presence ng Diyos. At yun nagiging dahilan kung bakit hindi niya mapuri ang Diyos. Yun yung mga humahadlang. Kaya napakahirap, gaya kanina nung binanggit ni Deacon Edmund sa kanyang devotion. Yung pagkakaroon ng yung isip mo ay nadaya na at sa halip na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, nagtuturo pa, no? Naniisip pa ng iba, naghahanap pa ng makakadamay sa kanyang mga kasalanan. At kung minsan, mayroong mga kasalanan ayaw na niyang malaman pa ng iba. At dahil doon, ayoko na lumapit sa Diyos. Huwag muna. Parang kailangan ko munang anuhin yung sarili ko, pilitin kong baguhin ang sarili ko bago ako lumapit sa Diyos. At imposible pong mangyari yun. Kaya nga kailangan natin ng Diyos, hindi ba? Para tayo makalapit sa Kanya. Para mabago yung ating buhay. At dito po yung pangatlong reason po ay dahil sa Kanyang biyaya. At dito po ay makikita natin yung degree ng Kanyang mercy. Na siyang nagiging karapat-dapat para natin purihin ang Diyos. Dito po sa verse 10,
Although medyo malayo na po ito sa ating mga talata. Pero dito po makikita natin yung totoong definition ng salitang grace. Sabi rito, siya ay hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Sa halip na parusahan tayo sa ating mga kasalanan, ay biyaya ang pinagkaloob niya sa atin. Sabi sa verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanila. So hindi natin masusukat, hindi natin kayang sukatin ang laki ng kanyang kagandahang loob. Bagamat alam natin kung gaano tayo kasama. Sa verse 12, kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niyang mga pagsalangsang natin sa atin. Yung east and west kahit kailan ay hindi magtatagpo, no? Kahit saan pa umikot yan, yung east and west ay hindi kailanman magtatagpo. Gayon niya inilayo yung ating mga kasalanan sa atin. At sa verse 17, ito yung degree na mas higit pa doon sa mga naunan. Sabi rito, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Saan nangatatakot sa Kanya at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Sa gayong nag-iingat ng Kanyang tipan. Tayo pong lahat, tayong mga reformed na believers, naniniwala tayo sa tipan. Ito po yung pinakaano ng ating pagiging reform, ng pagiging Reform Baptist natin. Pinangahawakan natin yung tipan. At pag sinabing tipan, nakipagkasundo tayo sa Diyos na sa bawat gawain nandoon tayo, lahat ng mga gusto ng Panginoon kailangang masunod. Kaya tuwing linggo, dapat ang isang mananampalataya, ano man ang kanyang ginagawa, dapat naroroon sa kanyang iglesia, sa iglesia ng Panginoon dahil ito yung kanyang tipan sa Diyos. Ito yung sinumpaan mong pangako sa Diyos. Kaya ano man ang iyong mga ginagawa sa loob ng mga araw, gawin mo yung para sa Diyos. Kasi isinumpa mo ito sa Diyos. So sa loob po ng mahabang mga nagdaang taon sa ating buhay na naging matapat ang Diyos, wala pong dahilan para hindi po tayo magpuri. Kaya binabanggit po ng ating pastor, yung 365 days na nakaraan, meron na naman panibagong 365 na darating. At ano po yung ating gagawin sa 365 days na yon? Ilalaan po natin sa ating pakikipagtipan sa ating Panginoon. Kaya po sa paanong paraan po tayo magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pang marinig yung sasabihin ng iba o yung blessing ng iba. Sabihin mo lang sa sarili mo, purihin ang Diyos o kaluluwa ko. Yung matuto tayong magsalita sa ating mga sarili na, kasi ikaw nakakaalam ng sarili mo no? Pag dumating na sa panahon na ikaw ay nalulugbok na, alalahanin natin yung mga biyaya, yung kabutihang loob ng Diyos na dumating sa atin. Kaya sabi rito sa Hebrews 13:15, through Him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Kaya yung kantang, naalala ko yung kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Nung ako pa ay nasa Pentecostal church pa, kinakanta namin yung kanta na yun. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Pinagaling niya yung aking kaluluwa. Pinatawad yung aking mga kasalanan. At sana po tayo ay meron din ganong pag-iisip na matuto tayong magsalita sa ating mga sarili. Ipaalaala natin sa ating sarili yung kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa amin. Sa buong buhay po namin, Panginoon, hindi ka nagkulang. Lubos po ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Dumaan man kami sa sari-saring mga pagsubok, ikaw ay palaging nandyan, Panginoon. Hindi ka nagbago kahit kailan, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay sa panibagong taon na ito ng aming buhay, ay tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo. Dahil alam namin hindi nagbabago ang iyong katapatan para sa bawat isa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.